ang unang pagkikita nila ni Narciso Olalo at sa ating Diyos na si Jesus Christ. Noong pinababa siya sa sanlibutan, ito ang sabi ng Diyos sa kanya: "Papabaligin kita sa lupa, pero sa pagbalik mo, may ibibigay ako sa iyo." Ang sabi ko, "Ano yun?" Sumagot siya, "Bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind na yan ay powerful. Dahil pagkausap mo ang isang tao, makakita ka kung anong klaseng tao siya. Pero mas powerful yan pag naging espiritu ka. Dahil makakita ka ng istorya sa buhay ng tao, makakita ka ng kasalanan ng tao kahit matagal ng panahon, at makikita ka rin ng patay at kasalanan ng patay kahit matagal ng namatay, at makikita ka ng dumarating na pangyayari. Sige, bumalik ka na habang tulong pa sila sa muli nating pagkikita." Ang salita ng Diyos. Noong bumalik na ang lakas ni Narciso Olalo sa 3 araw sa kanyang pagtulog, tinawag naman siya sa ating Diyos. Ito ang ikalawa nilang panagkita at ito ang sabi ng Diyos. Ito yung pangalawang beses nagpakita si Jesus Christ sa akin na lumutang sa ere at tinawag niya ako, "Halika, lumapit ka sa akin." Ang salita ni Jesus Christ. Lumapit ako at inabot ko ang kamay niya at tinanggap ko rin. Bumalik ka sa tinatayuan, panoorin mo ito. Sabay umatras ako ng 3 hakbang at habang nakatingin ako sa kanya, tinitik niya ang kanyang kaliwang daliri at nakita ko na lang parang malaking movie ang Middle East. Mga tao sa siyudad busy, ang mga tao sa pagtatrabaho at hanap buhay, at ang kalahating dagat at may mga beach at ang kasiyahan ng mga tao, at tinawag naman niya ako uli. "Halika, panoorin mo ito." At nakita ko na lang ang tubig dagat umaakyat sa lupa. Ang sabi ni Jesus Christ, kung ang tubig ilog ay hindi umaapaw, ngayon aapaw na. Kung ang dating lugar na hindi binabaha, ngayon babahain na. Kung ang dating tubig sa dagat ay hindi umaakyat sa lupa, ngayon aakyat na sa lupa. Kung ang dating mahuli ninyong sisda, malinis, ngayon marumi na. Dahil ito sa mga basura na tinatapo ng tao, itong lahat ng basura, babalik at babalik din sa inyo ito, at kayo din ang mahihirapan. Ang salita ng Diyos. Paglingon ko sa kanya, nagkaroon siya ng tinik sa ulo, at iyak na iyak ako habang nakatingin ako sa kanya, at ang sabi ko, "Panginoon, patawarin mo sila, kami, ako, dahil hindi namin alam ang aming ginagawa, dahil kami ay tao lamang." Umpisahan mo na ang aking inuutos sa iyo. Manggagamot ka at mangangaral. Masirto ang naniwala sa iyo na ginagamit kita na kasangkapan at naniwala kay Jesus Christ. Busos pa lang ang maririnig nila ay gagaling na sila. Ikaw ang nanggagamot, pero ako ang nagpapagaling. Ang hindi naniwala sa iyo, wala ka nang gagawin sa kanila. Ibabaya mo silang lahat sa akin. Ako nang bahala sa kanila at maraming karating. Wala kang sisingin sa kanila kahit sino. Absolutely free. Wala kang sasabihin sa kanila na hindi ko sinasabi sa iyo. Huwag mong nadagdagan at huwag mong bawasan at huwag kang matakot sabihin sa kanila ang mga mensahe ko, dahil kasama mo ako sa lahat ng panahon. Ang salita ng Diyos. Mayroon ako mga nakikita na may tatawa ko ang pag-amin ninyo sa totoo. Ibig sabihin, yung sultin niyo sa tinuod pa, pag sabi niyo na totoo kung anong nakita ko, isa ito sa pagpagaling sa inyo. Ito yung way ng paggamot ko. Lagi lahat ginagamot, ganito ang pangaparaan. So may tatanong ako, ang ingulang tubag, o hindi? Sagot mo, o hindi ha? Oo. Ilang taon ka na ba? Ilang taon ka na ngayon? Kailan na yung edad? Kanya ka na 17. 17. Ito, meron ako nakikita ha. Isasabihin ko sa inyo kung ano nakita ko. So, kung tinuod man, sultin mo, tinuod. Huwag dili po, may huwag dili. Pero pag maghinahinay mo, mag-ingat kayo pagtubag. Kasi, pag baka tinuod, may huwag dili, lalong di mo
maayo. Hindi kayo gagaling. Pero kung sabihin nyo ng tinuod kayo dahil tinuod, o sabihin yung dili dahil dili, basta puro katotohanan ang hinahanap ko dito, ha? Kasi may nakikita nga ako. Unang tanong ko, ang bahay nyo ba tabi ng ilog? Hindi. Wala ka bang naalala mga nakarang araw na pumasok ka ng pumunta ka sa naligo ba sa ilog o parang lumusog ka sa ilog? Yung marumi na ilog. Meron kasi ako nakikita na lumusog ka sa maputik. So, ito lang una kong katanungan. Wala ka naalala? Wala? Wala. Kasi may nakita ko, dalawa kayo. So, ngayon, itatanong ko isa. Kasi hindi gawain ng isang babae ito. Babae ka ba o lalaki? Babae? Yeah. Babae ka ba o lalaki? Babae yan. Babae. So yung pagkababae mo, kasi yung mga nakita ko kasi hindi ito gawain ng babae. Ano ba? Buyes ka ba? Ibig sabihin tumbuyon? Ha? Tumbuyon ka ba? Oo, hindi lang ang tuwag mo. Kung palagay mo ba, tumbuyon ka ba? O ano ba? Oo yan, tumbuyon. Okay, tama mo. Ay, sino nagsabi sa akin ito? Walang nagsasabi. Pero sa gawain mo, hindi ito gawain ng babae. Ito yung kasalanan na sinasabi ko. Ito nakita kong lumusog ka ba sa putik, na maitim yung putik, ito yung mga kasalanan. Kaya nagtanong muna ako sa inyo kung ano yung mayroon ka bang naalala. Sabi mo wala. So dito ko na nakikita, kasalanan pala yung mga ginawa mo. Dahil ang mga gawain mo, ano ka? Bully ka na bata. Alam mo ba yung bully? Alam mo ba yung bully? Naibalo ka ba kung sa bully? Yung bully, ibig sabihin kaya sa English yung bully, ang ibig sabihin ikaw, palaaway ka. Daghang bata nga ilaaway. Tama ba? Okay, tama mo? Oo, kita mo? Ito yung sinasabi ko. Ito yung maignon ninyo, makita mo kasalanan. Muna na imong sakit karon. Kaya tanang na sakit na dumapo sa lahat ng tao, ang naignon nga sakit sa kasalanan. Kaya daghang kag pahilak, daghang kag kaaway. Nakita ko nga mahadlok ka, nakay kay kaaway na nasa tabi kalsada, mahadlok ka mukha sa banda ron, agianan na yun dahil nakay daghang kaaway. Tingnan ba? Kita mo? So, ang gusto ng Diyos dito, pagbabago, pagsisisi. Yung pagbabago doon sa mga mali mong gawain, na alam mong kasalanan. Alam mo ba yung tumboy? Isa yan sa sinabi ni Jesus Christ, na isa ito sa hindi ko nagustuhan. Alam mong babae ka, tapos pag tumboy-tumboy ka, babae ka naman. Ginawa ba Diyos ang isang tumboy para umibig sa babae? Babae ka, hindi ka lalaki. So ito, sinasabi ko sa iyo to, na ito yung hindi gusto ng Diyos. Alam mong babae ka, tapos bakit magtumboy-tumboy ka, magkilalakihan ka, babae ka naman. Ikaw mismo sa sarili mo, ikaw mismo sa katawan mo, sa lawas mo, alam mong badi ka. Bakit mo ibig sa babae? Pwede ka namang mga anak. Di ba? Ito pagkinig nyo sa akin, ito pagbabago lahat, ito yung magpaayon mo. Dahil hindi nagustuhan ng Diyos sa mga gawain mo. Tanan na akong gibanulti, ito yung totoong gusto ng Diyos. Kung nabasa mo yung sa wall ko, basahin mo yung wall ko. May Facebook ba kayo? Tanawan ng Facebook na ko dito sa mga nakapost. Dahil ito, ang gipost dito kung sa mga kasalanan na ayaw ng Diyos. Binuhatan ng tao, yung sinasabi ko sa iyo na ang sabi niya, isa ito sa hindi ko nagustuhan. Ito yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ibig sabihin dito, ayaw niya ang mga bakla. Lalaki, umiibig sa lalaki. Babae, umiibig sa babae. So pag iwan yung gibuhat,
Malinaw dito na nakalaan ka na sa impyerno. So muna yung pagbabago. Dili ang reliyon ang baguhin. Yung pagsisisi, yung mga gawain mo na ang dami mong kaaway dahil bully ka. Ibig sabihin, ano ka? Palaaway ka. At saka ano ka? Traidor ka. Tinuod ba na? Traidor ka. Yeah. Tinuod ba na traidor ka ba? Hindi. Dili kay traidor. Imong mismong amigo, imong chismis, imong amigo mismo makaaway nimo, di ba ni traidor? Ganun nahibalo ko din sa imong binuhatan. Ganun nahibalo ko sa imong pagkatao. So muna imong kuhag base na bakit ko nahibalo ako na wala man ko makahibalo sa istorya sa imong kinabuhi. Muna yung kuhag base na Diyos buhay na, ha? Imong gawin nimo pagbago, pagbasol, lubos na pagtuon din rin ako na ginamit ni Jesus Christ na kasangkapan. Lubos na pagtuon ito kay Jesus Christ dahil siya ang nagpaayo, ako ang nanambal. So ang gusto ng Diyos yung tatlo na pagbago, pagbasol at pagtuon, muna yung gusto karon yung buhaton magtuong yung mo na naay Diyos kaya diha mo maayo mo yung igno na maayo sila ayon sa pagtuon nila. So pag nakaramdam ka ng maayo ka na, nanay nagbago, salon-sulon dito sa tulo ka adlaw, nanay magbago, kamo na rin mong buhaton, magpatutuo ka na. Yung sa mga kausap mo, na ay tao na ginamit ng Diyos, at ang Diyos nagkatawag tao na, at may Diyos na Jesus Christ na nagpaayo sa may mga sakit. Mo na yung lubos magpaayo di mo. Ha? Maayo ka, maahon ka sa, maahon ka sa mga kasalanan, kaya nagkakagibuhat ng mga dautan na dili maayo. Tuwing nakasakit ka ng damdamin, ibig sabihin, tuwing nakakasakit ka ng tao, o baka kasakit ka ng bawat isa, napapasok ang kasalanan. Wala man mo na dapate, o kahit istorya lang, basta nakakasakit ka, inadoon ang kasalanan. Kaya nakita ko, lumong ka na sa kasalanan. So, magbasol ka, unsa ka takong ipanulti mo, wala yung buhaton. Sa imong adlaw-adlaw ng ibuhaton. Dahil pag imo ng buhaton gihapon, ang imong sakit, pabalik-balik. Dahil ito yung akong ignon nga pasagdan ka na ng Diyos, kay inili na gusto ka ng Diyos sa imong mga binuhatan. Mo na pala tandaan, mo na ilhana na pag kahit unsa imong buhaton, dahil imong sakit, di ka maayo. Kaya di man kayuhin ng Diyos. Bisag unsa imong gamot imnon, bisag asa ka mupaingon na mananambalay, dili ka maayo. Dahil maayo ka ayon sa pagtuon mo sa Diyos, dili doon sa tambal. Sundin mo lahat ng pinapagawa ko sa iyo. Maayo ka ayon sa pagtuon mo.